Uli, tawag. Hoy, pinapatay talaga, oh. Oh, pinapatay ni James. Sabi niya, tawagan daw siya. Oh, pinapatay. Grabe. So, nasaan yung ano, bro? Nasaan yung moderator mo ngayon, bro? Kasi debate ito, eh. Pag debate kasi, may ruling, may moderator, may timer. Nasaan yung ano mo? Moderator o timer mo? Ihanda mo na, bro. Dito tayo sa live mo. Sige, go. Wala eh. Ay, ano ba naman to? Ang tanong, yan bang hawak mo? Yan ba ang compile ni Marcion? So, inyo, ayaw eh. Ayaw Yan ba ang compile ni Marcion, bro? Yan ba ang compile ni Marcion? Hindi. Ang Diyos ang nag-compile. Hindi. Yung hawak mo, yan ba ang compile ni Marcion? Papayag ka doon sa ano, sa ating debate, gaganapin sa Russia TV. Tutunayan ko na Iglesia Katolika ang Iglesia tinatag ni Kristo. Ayon sa Biblia at referensya. Sa Russia TV tayo, bro. Wag dito sa ano mo, live mo. Wala kang moderator eh. Sa live ko. O sige, asan moderator mo? Dito muna sa live ko. Pagkatapos, dyan tayo sa Russia TV mo. So nasaan yung ano, bro? Nasaan yung moderator mo ngayon, bro? Kasi debate ito eh. Pag debate kasi may ruling, may moderator, may timer. Asan yung ano mo, moderator o timer mo? Ihanda mo na, bro. Dito tayo sa live mo. Sige, go. Wala eh. Ay, ano ba naman to? Higipag-debate ka, wala kang moderator, hindi pwede yan. Magsasapawan tayo niyan. Hindi, ikaw lang naman yung nagsasalita ng ganyan eh. Hindi, kasi, maganda talaga, bro. Hindi, pag-usapan natin. Ito may kasi moderator. Pag-usapan nga natin ito. Ano? I-schedule natin bukas siguro or mamayang gabi. I-schedule natin para maganda yung usapan. Ganon yun. Mamayang gabi. Sige, mamayang gabi, alas 8. Sige. Hindi, alas 7. Alas 7, naku. Magsisimula yung punto por punto eh. Dapat, alas 8 tayo magsisimula. Tingnan ko kasi alas 8, mayroon akong mayroon akong sa oras na yan, ang oras ko kasi 6 to 7 yung oras ko talaga. Kaya pagdating kasi sa past 7 na, medyo nagkaroon ako ng problema. Yung titingnan ko kasi masyadong gabi na yung alas 8 kasi. Pero titingnan ko. Oh, sige. So mag-schedule tayo ng debate ang bukas ng gabi o ngayong gabi. Kahit sige, bukas ng gabi. Bukas ng gabi tayo. Alas 7. Alas 7 bukas ng gabi. Ang topic patutunayan ko, mayroon tayong moderator na kukunin ha. Kukuha ko ng moderator at saka timer para may rulings tayo. Hindi yung sasabayan. Sandali. Walang ang kukunin na moderator, walang sa CFD. Puro sabadista yung kukunin natin. O sige, kukuha ko ng moderator na hindi Katoliko. Kukuha ko ng moderator na hindi Katoliko. Sino? Siguro is either si Bulawanong Oras kasi alam ko yung nun, patakaran. Ba't ayaw mo hindi naman Katoliko si Bulawanong Oras? Hindi. Si yan? Si Julito Daig na lang. Si Julito Daig? Marunong kaya mag-moderate si Julito Daig? Wala pa akong nakita na marunong siya mag-moderate, bro. Marunong yan. Yung si Bulawan kasi, hindi yun marunong. Hindi, mas marunong si Bulawanong Oras. Tested ko na yun wala yan. Wala yan. Hindi yan marunong. Si Julito Daig yan mas marunong. Okay, si Julito Daig. Mahanap ako ng mga... Hanap lang ako ng ibang sabadista kasi wala talagang experience si Julito Daig sa mag-moderate. Jeffrey Rinyan. Bro. Ito si Jeffrey Rinyan, bro. Baka si Jeffrey Rinyan bukas ng gabi. Jeffrey Rinyan, SDA. Hindi. Si Julito Daig lang. Magaling yan. Hindi, magkaibigan kayo ni Julito eh. Hindi, kakampihan ka nun. Kakampihan ka. Magkaibigan kayo nun eh. Kayo din naman eh. Kaibigan kayo eh. Hindi kami magkaibigan ni Julito, bro. Pasensya ka na. Hindi kami bro, pasensya ka na bro ha. Hindi kami magkaibigan ni Julito. Minsan, hindi kami nagkita yung Julito Daig na yan. Hindi, di ba sabi mo dati,
papunta ka, sabi mo, di ba sabi mo dati na, sinabi tayo ni Giovanni Bulot, magpakita sa amphitheater dahil may debate, magkikipagpirmahan ng tema sa'yo si Brother Wendell Talibong kasi hindi ka sumipot nung June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral. Ang sabi mo sa akin, wait lang muna. Wait lang muna, bro. Ang sabi mo sa akin kasi doon. Ikakuri ko muna kasi nga mali yan eh. Mali yung pinopromote ninyo. Hindi nyo ako, wala tayong agreement na pupunta ako. Ang pinuntahan ninyo si Julito Daig. Wala tayong agreement doon. Si Julito Daig. Kaya nga gulat na gulat ako. Pinagkalat ninyo, natakot ako sa inyo. Ano ba ka naman kayo? Huwag naman ganon. Sige bro, ito bro. Wala tayong agreement na ako yung pupuntahan ninyo. Sige, masasalita ako ha. Sige, ako naman. Ganito yan. Dati, nung nag-live ka, tinawagan kita sa telepono, sa cellphone mo. Tinawagan kita. Ngayon, sa tawag ko sa'yo, sinabi ko sa'yo, ngayong June 30 bro, darating si Wendell Talibong sa CDO Cathedral para makipagpirmahan ng debate sa mga Sabadista. Wait lang muna. Sabadista. Tapos, iniimbitahan ka ni Brother Wendell na magpakita sa cathedral para makipagpirmahan ng one-on-one debate. Ang sabi mo doon, naka-record yun, sabi mo, walang problema yun. Walang problema sa akin yun. So, nag-expect talaga ako na pupunta ka kasi ang sabi mo, walang problema sa iyo na papuntahin ka sa cathedral para makipagpirmahan ng one-on-one debate. Pero hindi ka dumating. The next day, nung nandun na kami, tinawagan ka ni Giovanni Bulot sa kanyang live, o sa live mo, nagko-comments Giovanni Bulot na iniimbitahan ka na magpakita para makipagpirmahan ng tema. May debate kami sa SDA, tama. Pero pagkakataon namin yung para makipagpirmahan ng tema sa iyo kasi nandoon kami sa venue ng Cagayan de Oro. Kasi taga Cagayan de Oro ka rin eh. So, expect kami na pupunta ka doon. Isang sakayan lang daw, sabi ni John Ray, yung lugar mo, papunta sa amphitheater. Pero hindi ka nagpakita, bro. So, ang nangyari ganito. Wait lang muna. Mali yun. Wait lang muna. Ngayon, mali yun kasi. Ikukuri ko kasi, mali yun. Anong mali doon? Unang-una, ito kasi, wala kasi tayong agreement na pupunta ako. Ang sabi ko, kung mayroon man akong sinabi, kasi nga, expression ko na yung walang problema sa akin yun. Pero hindi ko sinabi na pupunta ako. Unang-una, pupunta kayo doon kasi nga magpirmahan kayo ni Julito Daig. Hindi ako ang kalaban nyo noon. Sige bro, ito bro. Papupuntahin ko si Jomel Valoria sa lugar mo. Hindi. Ito bro ha. Nagulat ako nung pinagkalat nyo sa social media, takot si Pastor James, si Pastor James nanginginig, natataranta. Ito bro. Ang yabang nyo naman. Papupuntahin ko si Jomel Valoria sa lugar mo. Pareho kayo Cagayan de Oro. Papupuntahin ko siya at papipirmahan kita ng tema. Kami na balas pamasahe mo sa accommodation mo. Papipirmahan kita ng tema for face-to-face debate. Papayag ka? Saan? Papupuntahin ko si Jomel Valoria sa lugar mo. Hindi. Saan ba ang debate? Kung gusto mo, sa Cagayan de Oro o sa Tagbilaran, okay lang sa akin. Dalawa lang binyo na pwede puntahan eh. Cagayan de Oro o Tagbilaran. Ito ang gusto kong mangyari. No. Yung one-on-one kasi, ang ginagawa nyo kasi, marami kasi kayo dyan sa stage eh. Gusto ko, ikaw lang yung nasa stage, wala nang iba. Tapos, ikaw rin sa stage, wala nang iba. Pero hindi kasali yung dalawang yung moderator at saka timekeeper. Ibali, apat lang tayo sa stage. Payag ka ba noon? Payag ako doon. One-on-one. Ikaw lang at ako. Wala kang assistant. Wala akong assistant. Payag ako doon. Pagkatapos, yung audience naman, mga 20 meters away. Kasi maraming mga CFD na i-ano natin, yung mga side comments kasi, yung sa mga debate kasi ninyo, pinapanood ko. Ang daming mga side commentators, mali yun. Isang kalaban, pagkatapos ang daming mga CFD na nagkapaligid. Mali po yun. Para magkaroon ng patas na labanan, ito ngayon. At dalawa tayo, ang dadalhin natin yung Bible lang.
Isang Biblia lang. Pagkatapos, yung mga tao, siguro mga 20 meters, para yung mga sigaw-sigaw nila, ito, may speaker naman, maririnig nila yun eh. So, ganun po ang gusto kong mangyari. Bro, unang-una bro, dahil ikaw ang Bible alone, ikaw magdala ng Bible lang. Dahil ikaw lang naman ang Bible alone eh. At ako ang affirmative. Bro, ako ang affirmative. Ako ang affirmative. Ako ang nakakaalam kung paano ko titindigan ang tema ko kasi ako ang affirmative. Hindi nga pwede bro, hindi kami pwedeng magpakita na hindi kami. Kasi alam mo naman na ang Katoliko hindi Bible alone. So hindi kami pwede mag-convert to Bible alone kasi salungat yan sa turo namin. Hindi ako pwede mag-Bible alone kasi against sa turo namin, gagawin ko yung against sa turo namin, hindi pwede mangyari yon. Ikaw yung Bible alone, kaya ikaw yung magdala ng Bible lang. So, hindi niyo pala kayang patunayan sa salita ng Diyos yung stand ninyo. Ay kung gusto mo ng Bible alone na debate bro, ibig sabihin Bible alone, walang tanong na galing sa referensya. Kaya ganoon. Wala eh. Sabi, ito kasi, sa Biblia natin patunayan, yung kung sino talaga yung totoo. Kasi nga, hindi din kami naniniwala na aside sa Biblia, mayroon pang ibang aklat na mayroong authority maliban sa Biblia. Yun na nga bro, kung Bible alone ang ating gagawing debate, dapat ang tema nasa Biblia, ang tanong nasa Biblia, para ang sagot nasa Biblia. So ang titindigan ko dito, patutunayan ko na ang Katoliko nasa Biblia. Tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Oh, ayon sa Biblia. Tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Yan, patutunayan mo. Oh, patutunayan ko na Iglesia Katolika. Ayon sa Biblia. O sige, so hindi lang isang version ng Biblia gagamitin ha. Kasi ayon sa Biblia. As long as hindi lang naman ng King James ang Biblia eh. Hindi lang naman ng King James ang Biblia. Ang daming version ng Biblia bro. Basta, ang usapan, Biblia, ayon sa Biblia. Kung Biblia babasahin ko, bro, wait lang. Kung Biblia ang babasahin ko, Biblia yun, hindi naman comics yun eh. Kahit pa moderator pa sabihin, moderator, comics ba ito? Biblia. Ipa-confirm lang. Pag kinonfirm ng moderator na yan ay Biblia, Biblia. Okay. Mali yun. Ano mali? Sandali. Makinig. Anong mali? Pagkatapos ikaw, ayaw mo. Makinig ka muna. Anong mali? Paano naging mali yun? Makinig ka muna. Sige, pakinggan kita. Bakit naging mali yun? Ito. Ang sabi ko, King James lang ang gagamitin natin. Ayun lang. Hindi ako sumasangayon na King James lang. Nakikinig ako sa'yo. Pagkatapos ikaw, ayaw mo makikinig. Ang bastos mo naman. Sige, go. Ito. Ang sabi ko, King James yung gagamitin natin. Kasi nga, hindi pa ako tapos. Ang Biblia kasi, maraming edition at translation at maraming bugos. Ayaw ko yung mga tao na malud natin doon sa problema. Kasi nga, maraming bugos na Biblia. Kaya para walang bugos, King James yung gagamitin natin. King James na, ako yung magdala ng King James kasi mayroon naman ako ditong bagong bili kong King James. Mayroon ako. Itong King James ko na dalawa, sinasadya ko talaga itong bilhin, dalawa. Para magkaharap tayo, tag-iisa tayo dito. Ibigay mo nga sa akin yung yung King James ko. Yung King James Bible ko dalawa. Ibigay. Ito yan. Sinadya ko itong bilhin talaga para pag magkaharap tayo, tag-iisa tayo dito. Para iwas tayo sa bugos. Kasi yun po ang iniiwasan natin Baka malid natin yung mga tao doon sa mali. Kasi nga bugos yung ginagamit natin. Kaya ito po yung purpose ko. Yung King James Bible na binili ko, alam ko. So, ito yon. Kung papayag ka, King James Bible yung gagamitin natin kasi yung iba kasi mga bugos na yan. Ikaw naman. Sige, ang sabi mo kung papayag ako. Okay ha? Sabi mo kung papayag ako. Ito ang masasabi ko ngayon dyan. Kailangan mo munang maglabas ng ebidensya na ang Bibliang hawak ko ay bugos. Hindi yung ikaw lang ang nagsabi na bugos. Sariling ano mo lang yung bogos. Dapat, alam mo, sinabi ko, ito, the Living Bible. Sabi mo, bogos yan. Asa na ebidensya mo na bogos ito? Ilabas mo yung sinasabi ng Bible scholar na ito ay bogos. Kailangan Bible scholar ang magsabi na bogos sa Biblia ang hawak ko. Hindi pwede ikaw lang. Hindi pwede na ikaw lang. Wait lang muna.
Dapat, kasi Bible yan, Bible scholar ang mag-confirm na bogus yan. Hindi pwede na ikaw lang. Kasi hindi ako maniniwala sa'yo, kalaban kita eh. So, kailangan Bible scholar mag-confirm that the Living Bible translation is a bogus translation. Kailangan may confirmation sa mga Bible scholar. Kung walang confirmation ng Bible scholar na ito ay bogus, tatanggapin yon. Pero pag may confirmation na bogus, itatabi ko yon. Kasi may confirmation na bogus eh. Yun ang gagawin natin. Tapos, doon sa sabi mo King James Version lang, hindi ako papayag kasi hindi lang naman King James Version ang Biblia sa mundo. Marami naman translation. Kung sabihin mo bogus, maglabas ka ng ebidensya na mismong Bible scholar ang nag-confirm na bogus yan. Hindi pwede na ikaw lang. Ako naman, ito kasi, madali naman kasing i-detect yan eh. Hindi na kailangan ng Bible scholar eh. Kasi tayo alam natin yan eh. Ito yung Biblia na, ito yung Biblia, ito yung Bible na binili ko na King James, ito dalawa. Ngayon, ipakita mo sa akin yung ito kasi lahat ng mga Biblia na mayroong Romano, Katoliko, or Catholic, bogus yan. Wait lang muna bro, ako kukunin akong King Biblia, wait lang. Ito bro, meron ako dito dalawang Biblia. Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Yan. Bogus yan. Maghanda ka ng, bro, maghanda ka ng ebidensya, bro, na ito ay bogus. Maghanda ka ng... Hindi. Ngayon pa lang sasabihin ko bro, hindi ako maniniwala sa iyo, bro, kasi ikaw lang ang nagsabi. Kailangan mo ng reference. Hindi. Ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, ipabasa ko sa iyo sa loob niyan, mayroong bogus. Ipapabasa ko sa iyo ngayon pa lang. Bro, kung ikaw lang magsasabi, hindi ako maniniwala sa iyo, alam mo yan kasi kalaban kita. Kung gusto mo patunayan na bogus ito, maglabas ka ng reference na bogus ito. Hindi. Ngayon pa lang hindi. Maglabas ka, bro. Kung wala kang, bro. Ngayon pa lang. Bro, wait lang Sasabihin ko na sa'yo, bogus yan. Bro, hindi ako naniniwalang bogus ito kung ikaw lang ang magsasabi. Ganito yan, bro. Kailangan talaga, Bible scholar magsabi na bogus ang isang translation. Hindi pwede na ikaw lang. Pangalawang gagamitin ko, bro, bigyan kita ng hint, itong 1611 King James Version. Bogus din yan. Sige, ilabas mo yung ano mo. Kasi nakalagay dito, authorized eh. Authorized King James Version. Authorized siya. Sabi mo, bogus siya. Pwede ka ba magpakita ng referensya dyan, bro, na ang 1611 King James Version is a bogus translation? Hindi. Ito ang 1611, wag mong i-generalize. Makinig ka muna. Wag ka munang tatawa kasi para kang sinugbang iro eh. Pag tumawa ka, wag ka munang tatawa para ka sinugbang iro kasi. Sige. Wag ka ma-personal. Hindi, bro, ilabas mo na lang ang ano mo, bro, ang iyong referensya na ang 1611 King James Version is a bogus translation. Makinig ka muna. Ito kasi, yung 1611 kasi, pag i-generalize mo kasi, wag ka muna kasing tatawa para kasi sinugbang iro eh. Ito, makinig ka muna. Hindi ka naman nakikinig eh. Makinig ka muna. Go ahead. Makinig ka muna. Sige, ito. Pag i-generalize mo na lahat ng 1611 ay bogus, mali po yan. Yung hawak ninyo, yun po ang bogus, binogos nyo eh. Sige. Binogos nyo. Sige, maglabas ka ng ano, bro. Sandali lang. Ito muna. Kaya ako, gamitin mo yung 1611. Sandali lang. Para kasi sinugbang iro pagtatawa ka. Sige, go. Ito kasi. Payag ako gamitin mo yung 1611. Pero pag i-quote mo, lagyan mo ng chapter at saka verses. Payag ako dyan. Wala. May chapter, may verses siya. Kasi nga, unang-una, pero parang bulilyaso yata eh. Kasi nga, yung John chapter 10 verse 16, parang nilagyan nyo na rin eh.
Bugos na Dito rin sa yan. ano, 1611? Oh. 1611, basahin ko bro ha. Oh, Basahin, basahin mo. basahin ko 1611 ha. Okay, okay. John chapter 10, Verse 16. verse 16. Okay, sa 1611 King James Version. Okay, John chapter 10, verse 16. Wait lang. Paki-confirm ha kung ito ba ay bogus o hindi ha. Ah. Chapter 10, verse 16. Ito sabi dito, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Bogus o hindi? Hindi pa ninyo nagalaw. Hindi pa ninyo nagalaw. Hindi pa nagalaw. Hindi. Talungin ko lang. Itong dadalhin ko na 1611 King James Version, bogus o hindi? Ito, hindi pa ako tapos. Basahin mo muna. Hindi. Huwag ka munang tatawa kasi para ka sinugbang iro. Basahin mo muna. Hindi pa ako tapos eh. Sige, ano pang talata? Ano pang talata? Doon sa ano. Doon sa, ipakita mo sa screen ha. Sige bro. Sa 1 John 4. 1 John 4. Doon sa heading, basahin mo. Heading yan eh. Heading. Okay. Doon sa heading. 1 John 4, verse 1. Walang heading siya bro. Verse 1 nakalagay dito bro. Sige. Ipakita mo nga. Babasahin ko? Babasahin ko. Walang heading. Ipakita mo nga sa akin. Minsan man, basahin ko? Ipakita mo nga sa akin. Ipakita mo. Walang heading. Paano ko papakita ito? Yan. Ganyan. Nakikita mo? Mayroong heading eh. Mayroong heading. Walang heading yan bro. Verse yan. Mayroon. Yung pinakababa, yung pinakataas, mayroon. Ginalaw nyo. Anong ginalaw? Anong ginalaw? Bro, Nandyan. bro, in order ito sa Amazon.com bro. Bro, ito'y in order sa Amazon.com. Ano yan? Alam na lang bro, mag-order ka na lang kaya muna ng ganito sa Amazon.com bro. Para malaman natin kung may ginalaw ba kami rito. Ayaw ko kasi yung mayroong ano. Ibigay mo sa akin yung King James ko. Sige. Patingin yung King James mo nga. Kung 1611 ba yan? Ang 1611 na King James bro, meron niyang apokripa ha. Ano? Ang 1611 King James Version, meron niyang apokripa. Wala. Ang 1611 na original, walang apokripa yan. Kung pakita ko sa iyo na ang King James Online mismo umaamin. Nilagyan. And ang history kasi yan dyan do, ito. Ano? Nilagyan kasi noong inutusan ni Damaso si Jerome na i-revise yung Biblia, nilagyan yan ni Jerome ng apocryphal books. Kaya hindi yan original sa original na Bible, wala yan. Sige. Ito pa, mapapakita ko sa iyo dito bro ha. Pakita ko sa iyo dito ha. Aking i-search dito yung ano bro, yung wait lang muna. I-search ko muna dito bro para pakita ko sa iyo yung ebidensya ko. Kasi nakikita mo naman yung screen ko dito eh. Nakikita naman sa live ko yung screen ko. King James Bible Online Apocrypha. Yan ha. Ito ay sa www.kingjamesbibleonline.org. Hindi amin to. Anong sinasabi nila dito? Ayan o. The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. Yun. Bogus na yan eh. Anong bogus? Sila yung sabi nito, bogus. Bogus na yan. Sila ang nagsabi, the Apocrypha. Bogus na yan kasi. Sila na yun, no? Bro, sila yan, bro. Website nila yan. Ang contributor kasi niyan, hindi yan eh. Mayroon kasi akong original na history dyan. Mali yan. Sige, tanungin. Magtanong ko kay ChatGPT ha. Bro, magtanong ko kay ChatGPT ha. Totoo ba
Gamit ako ng AI bro ha para malaman natin totoo ha. Hindi, wag na. Totoo Ayan ba kasi, na ang... kasi- Wait lang muna. Bro, wait lang muna bro. Pakinggan mo si AI bro kasi... Wag kang hindi naman totoo na Bro, yan eh. wait lang muna bro. Hindi totoo. Tanungin ko muna Hindi. si ChatGPT bro kasi ito ay artificial intelligent. Matalino ito eh. Tanungin ko muna ha. Totoo ba na ang 1611 King James Bible ay merong apokrypha? Bible ay merong apokrypha para malaman natin kung totoo ba na meron talaga apokrypha. Kasi dalawa na gagamitin kong ebidensya ngayon sa iyo. Ang sagot to, oo. Totoo po ng original na 1611 edition ng King James Bible ay may kasamang apokrypha. Ito ay historical fact at madaling mapatotohanan sa mga facsimile o original print editions ng 1611 King James Version. O, dalawa na ebidensya ko bro. KingJamesBibleOnline.org at saka ChatGPT. Pakita mo na yung mukha mo. Tama na. Oh, nakikita, di ba? Oh. Ako na muna. Ikaw naman. Ako na muna. Sige, ikaw naman. Pwede mo bang ipakita sa akin kung sino ang contributor niyan? Nang? Contributor ng ano, nang? Yung information na yan. Oh, sige, sige. Sino ang contributor ng information na ito? Tanungin natin na. Kaya nga gumagamit ng AI para walang contributor. Sino ang contributor ng isinagot mo sa akin? Okay? Anong sagot niya? Walang ibang contributor sa isanagot ko sa iyo. Ako mismo ang sumagot batay sa aking built-in training sa mga historical, biblical, at theological sources. So walang ano ha? Walang contributor ha? Ito ay batay sa kanyang wait lang. Ito ay batay sa kanyang built-in training sa mga historical. So ang source niya historical. Pangalawa, biblical at theological sources. Ang impormasyon tungkol sa 1611 King James Bible at ang Apocrypha ay galing sa historical source tulad ng facsimile copies ng 1611 King James Version. Pangalawa, scholarly works gaya ng F. Bruce, The Canon of Scriptures, ni Bruce Metzger, An Introduction to the Apocrypha, at Oxford University Press editions ng King James Bible. Lahat ng yun ay bahagi ng aking na-train na data hanggang June 2024 at hindi na kailangan ng third-party contributor para maipaliwanag ko ito. So, ibig sabihin bro, ang kanyang sources, ito, yung facsimile copies ng 1611 King James Version, yung aklat na The Canon of Scripture ni F. Bruce, yung aklat na An Introduction to the Apocrypha by Bruce Metzger, at yung Oxford University Press editions ng King James Bible. Mismong King James Bible ang source niya, bro. Ayan. Kasi pagkita mo na yung mukha mo. Yan. Ito kasi yan. Lahat ng mga information na yan, hindi yan, wala yan sa totoong history. Tingnan nyo ha. Wala sa totoo. Hindi. Makinig ka muna. Huwag kang tatawa para kasi nagbang iro eh. Bro, maglabas ka nga ng history, bro. Bro, pwede ba ako mag-request sa'yo, bro, na maglabas ka ng history? Pwede ba maglabas ka ng history? Ang sagot kasi ng AI, base sa kanyang information na binuilt in doon sa kanya. Ibig sabihin, mayroon talagang tao na naglagay. Ang mga contributor yan, mga Romano, Katoliko, Uplok. Sige. Totoo ba? Tanungin ko to, kung totoo ba na Katoliko ang contributor? Wait lang, tanungin natin. Bro, tanungin ko muna, bro, para malaman. Bro, para malaman ba? Bro, wait lang. Tanungin ko muna. Bro, tanungin ko muna. Lahat ng mga information na galing dyan, puro bogus. Kaya wag kayong mag-depend dyan. Mayroon akong dalawa, ito na lang, para matuloy yung debate natin. Mayroon akong dalawang King James dito. Ito yung gagamitin natin. Ito po sinadya kong bilhin para tag-isa tayo. Sino sumasangayon? Sumasangayon ba ako? Kaya nga, sabi ko, kung papayag ka. Bro, ako ang affirmative. Ang affirmative, siya ang nalalaman kung paano tindigan ng kanyang paksa. Hindi pwedeng didiktahan mo ako kung paano ko titindigan ng aking paksa. Ako ang affirmative eh. Ayun nga, ang sagot ko bro, ito ang sagot ko. Kasi ako tinatanong mo, ito sagot ko. Ang Katoliko ay hindi Bible alone.
Against kami sa aral na Bible alone. Then against kami sa aral na Bible alone, hindi ako magtitindig as Bible alone. Kasi parang nagpapakita lang ako ng isang example na kinokontra ko ang sarili naming turo. Hindi pwedeng mangyari yon. Ikaw yung Bible alone. Ikaw yung King James Version alone. So ikaw lang yung magdala ng King James Version. Ang sa akin, as Catholic affirmative, titindig ako not as gaya mo kasi hindi naman ako gaya mo. Panglalamang yan eh. Hindi panglalamang yan, bro. Titindig ako bilang Katoliko. Hindi ako titindig bilang ikaw. Para patas, ito yung Biblia na gagamitin natin. Ay, hindi patas yan, bro, kasi ginagawa mo akong gaya mo. Hindi, bro, wait lang ha. Patas na patas ito eh. Bro, ginagawa... Hindi naman sa akin. Sige. Bro, ginagawa mo kasi akong gaya mo. Hindi ako gaya mo. Huwag mo akong gawing gaya mo. Hindi ako gaya mo. Magkaiba tayo. Dapat affirmative, negative. Ako as affirmative, ito yung tindig ko. Ikaw as negative, yan ang tindig mo. Kung dyan ka mag-focus, dyan ka lang mag-focus. Walang problema sa akin yon. Kasi negative ka lang naman eh. Ako yung affirmative dito. So ako ang nakakaalam kung paano ko titindigan yung tema ko. Ganun na lang yan. So... Ito kasi, ang gusto ko kasi, yung mga information aside sa Bible kasi ma-mislead yung mga tao kasi hindi misleading, bro. Huwag kang mag-alala. Pag ako lang tindig, hindi talaga misleading yan. Misleading lang siguro para sa'yo. Pero karapatan mo yan kasi negative ka. Negative kasi. So ito yung ang ating venue, bro, nga napagdesisyonan ko, bro. Tatanong muna ako kung kailan yung ayusin muna natin ito kasi nga ayusin muna natin ito. Ito lang ang gagamitin natin. Ayusin natin. Hindi nga ako masangayon. Ba't mo pinipilit? Walang ang sabi mo kasi kung papayag ako. Di ba sabi mo kung papayag ka? Kung papayag ako. So nasa akin ang desisyon. Ito na lang. Kailangan mong pumayag. Ay, hindi pwede kasi hindi naman ako gaya mo. hindi ako gaya mo, bro. Alam mo Katoliko ako. At against kami sa Bible alone, ba't mo ko ginagawang Bible alone? Hindi ko naman kayo ginagawang Bible alone. Ang sabi ko kasi, huwag mo kong gawing Bible alone. Ikaw, ang gusto mo King James Version lang. Patunayan, ginagawa ba kitang Bible alone? Alam ko naman na hindi kayo. Huwag mo kong gawing Bible alone. Ang gusto ko kasi, dito natin patutunayan sa Biblia. Huwag mo nga ako. Bro, huwag mo nga akong gawing Bible alone, bro. Ikaw yung negative. Kung gusto mo mag-Bible alone ka, mag-Bible alone ka, di kita pipigilan. Mag-Bible alone ka kung gusto mo. Kung gusto mo King James Version lang, ikaw bahala. Saan mo yan eh. Yan na paniniwala mo eh. Pero ako Katoliko, ako hindi ako gaya mo. Huwag mo kong gawing gaya mo. Ganyan ang debate. Sige, ito na lang. Papayag ako. Gagamit ka ng referensya mo. Pero, di Bible alone, di ba? Bible alone, di ba? Bible alone, ang gagamit ako ng Biblia na kahit anong version, basta Biblia. Mali kasi yan eh. Yung Bible alone kasi, yun po paratang nyo lang sa amin eh. Yung paratang ninyo. Hindi namin ginagamit yung Bible alone, yung sola scriptura, hindi namin ginagamit kasi nga, kahit nga kami, ay nag-aral din kami ng history. Kaso lang, totoong history yung inaral namin. Oo. Kaya, medyo nagkaka-problema talaga dito. Kaya, para mas maganda, Biblia yung pag-usapan natin. Ganon yun. Ito na lang, bro. Bakit masyadong maingay dyan sa inyo? Alam mo naman dito, may background tayo dito na maingay. may bata nanonood ng cellphone, nanonood TV. Kaya minute ko muna yung TV. Okay. So, ito na lang. Wala pa tayong final decision dyan dahil wala pa tayong di pa tayo nakakasundo sa sources na gagamitin. Basta ang gusto ko, dahil ako'y Katoliko, hindi ako Bible alone. Ikaw ang Protestante, gusto mo mag-Bible alone, bahala ka. Pero ang venue natin, bro, ang venue natin, face-to-face ba o online? Anong gusto mo, face-to-face o online? Face-to-face, online tayo. Online. Kung online tayo, ang moderator na kukuha ako o ikaw? Ako na kukuha. Ikaw kukuha. So, ang schedule natin kailan? Bukas. Bukas ng gabi alas 7.
O sige, bukas ng gabi, alas 7. So, ang topic, patutunayan ko ng Iglesia Katolika ay tatag ni Kristo, ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Okay, ang Iglesia Katolika, tatag ni Kristo. Narinig niyo yun, ha? Ang tindig ko bukas. Hindi naman, wag muna. Ikaw naman, ayon sa Biblia. Yun na nga. O, pakinggan ninyo, ha? Sa mga nanonood ngayon, ha? Sa live ko, ang live ko ngayon ay umaabot na tayo ng, ilan na nanonood sa live ko ngayon? 207. Sa 207 nanonood sa aking live ngayon, pakinggan ninyo, ha? Ito ang tema ko para di niya masabing binago ko ang tema ko. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika ay tatag ni Kristo ayon sa Biblia. Okay? Ayon sa Biblia, King James. Ha? Wala akong sinabi King James, bro. Wala akong sinabi King James. Sinabi ko nga eh. O, ikaw gusto mo King James, lang ba tayong bahala ka? Basta ako, wala akong binanggit na King James. Hindi. King James yung gagamitin natin eh, King James. Bro, kung gusto mo gumamit ng King James, bahala ka nga, bro. Karapatan mo yan. King James na ang gagamitin natin. Kasi nga, ayaw ko na ma-mislead yung mga tao. Kabilang ang King James sa babasahin ko, kabilang. Pero hindi King James lang ang babasahin. Hindi, King James lang ang gagamitin natin kasi nga, bugos na kasi, bugos. Bro, eto bro ha, maglabas ka rin ng referensya na ang gagamitin ko ay bogus para mapatunayan bogus. Pag na-prove mo na bogus ito, itatabi ko. Alam ko yung babasahin mo eh. Yung babasahin mo kasi bogus yun. Yun na nga bro. Para ma-confirm natin na bogus at hindi lang ikaw ang nagsabi, kailangan may reference. Ito na lang. Pag yung bersikulo mo ay hindi tumama dito. Huwag ka muna tatatawa kasi para kasi nugbang iro eh pag tumatawa ka. Sige. So, pwede ba ako magbigay ng example, bro? Pwede ba ako magbigay ng example kung bogus ba ito o hindi? I-confirm mo lang kung bogus, ha? Hindi. Wag. Ito. Ang sa akin, ito. Gagamit ka lahat ng mga translation na gusto mo. Pero, pag hindi yan tatama dito sa version ko, bogus yan sa'yo. Bro, wait lang bro para to confirm lang bro ha. May babasahin akong Biblia, i-confirm mo kung bogus ba o hindi ha. Ano? Sige. Ito. Wag na yan bro. Para i-confirm mo lang bro, i-confirm mo lang kung bogus ba o hindi. Wag na yan. Kasi alam ko yung gimmick niyo. Alam ko yun eh. Wag na. Ano yung gimmick ko? Ano yung gimmick ko? Alam ko, basta alam ko na ako na ang nakakaalam dyan. Ano nga yung gimmick ko? Ako na lang, sabi ko nga, ako na lang ang nakakaalam dyan. Alam ko yung mga gimmick niya. Ito na lang ang pag-aagrihan natin. Ito. Hindi. Bro, ito ang... Makinig ka muna. Sige, go. Ito. Gamitin mo lahat ng translation na gusto mo. Okay sa akin yon. Pero pag binasa ko dito sa Biblia ko, pag hindi tutok ba, i-declare natin na bogus yung gamit mo. Okay, ito ang sagot ko. Hindi pwede na tayo magdi-declare. Kailangan ang mag-declare ang moderator kasama ang referensya na ito ay bogus. Kailangan kailangan talaga may referensya, bro. Hindi kasi, bro. Ito kasi. Kailangan talaga may referensya. Simple lang naman kasi, Jando, ito. Simple lang kasi. Pag yung babasahin mo ay hindi tutugma dito sa Biblia ko, ibig sabihin, bogus yung gamit mo. Ganun lang yun kasimple. Ibig sabihin, hindi natin yung tatanggapin. Kailangan, na yung Biblia na binasa mo, kapariho sa Biblia na binasa ko. Ganun yun. Hindi ganito yan, bro. Ganito yan bro ha. Kailangan, pag sinabi mo kasing bogus, dapat may reference ka to prove na bogus nga. Hindi lang sa'yo galing mismo. Kasi may mga translation ng Biblia bro, talagang magkakaiba ang pagkakalagay. Sampulan na lang natin. Halimbawa, pagpalagay na lang natin na sa New King James Version. Sa New King James Version, Galatia chapter 1 verse 13. Sa New King James Version, Galatia chapter 1 verse 13, ito mababasa natin. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Kung babasahin mo ito sa King James Version, hindi ito nakasulat. Ito ay New King James Version.
Hindi ito nakasulat sa version na Biblia ang hawak mo. Ibig sabihin ba, bogus na ang New King James Version? Ay, hindi. Mali yun dyan to. Hindi yun. Mali, Kailangan- ma-mislead mo yung mga tao. Mali yun. Yun na nga, mali nga. Mali nga, kaya kailangan talaga. Hindi mali ang Biblia. Ikaw yung mali. Oh, yan na nga. Ikaw yung mali. So, kahit na hindi tugma. Ipakita mo yung mukha mo. Oh, yan na nga Ipakita mo bro. yung mukha mo. Kahit hindi tugma kasi sa New King... Ipakita mo na yung mukha mo. Ano ba naman to? Ipakita mo na yung mukha mo. Maintindihan naman yan eh. Magkaiba ang word, pero maiintindihan yan. Yes, Yun yan po. ang ibig kong sabihin. Ito, sandali, nagsasalita ba ako? Pero, pero yung mga talata na nilalagyan ninyo na Roman Catholic, yun po sobrang bugos. Hindi na po yun dapat. Kasi nga, yung nakalagay na, yung church lang, nilagyan ninyo na Roman Catholic, ano ba ang nangyari dyan? Di ba bugos? Hindi na po yan tutugma doon sa talagang kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ganon po ang ibig sabihin. Kaya mayroon talagang medyo mayroon talagang synonym. Huwag ka mo nang tatawa. Baka ako ang tatawa, baka ako ang tatawa sa iyo. Huwag ka mo nang tatawa. Baka pagtatawa na siya. Ito kasi yun. Mayroon kasing synonyms. Mayroon ding antonyms. Ngayon, ang nangyayari dito, ito. Yung synonyms naman, maintindihan natin yon. Pero yung ang nakasulat is church lang, pagkatapos lagyan ninyo ng Romano Katoliko, yun po'y bugos talaga. O, naintindihan mo na yun. Ito sagot ko. Ito sagot ko. O, gusto mo bang tatawanan din kita? Bro, pag ako tumawa bro, wala ka naririnig. Tahimik lang ako, di ba? Pag ako tumawa, wala kang naririnig. Nag-uusap tayo ng seryosong usapan ito. Di ba? Nag-usap tayo ng seryosong usapan. Pagkatapos, parang tinatawanan mo ako. Ngayon, ako naman tatawa. Bugos yung sayo. Bugos yung sayo. Gusto mo yan? Hindi lang kay ikaw ang marunong natatawa. Kasi nga, ito ngayon, Matthew 16:18, nilagyan niyo ng Romano Katoliko. Eh di bugos yan. Ang John chapter 10 verse 16, nilagyan niyo rin ng Romano Katoliko. Ay di bugos yan. Christian 4, nilagyan niyo rin ng Roman Catholic. Ay din, bugos yan. Diba? Hindi naman maganda kung ganon. Seryosong usapan din. Pag-usapan natin ng maayos. Ganon yan. Huwag yung nag-usap tayo ng maayos pagkatapos parang minamaliit mo ako. Huwag ganon. Para magkaroon tayo ng magandang usapan. Huwag ganon. Bro, normal naman sa tao ang tumawa. Pero ang tawa ko hindi naman kasing bastos na pinakita mo sa akin ngayon. pero mas sobra. Ito makinig. Pasensya na po doon sa mga kumakain. Alam mo ba na ang utot na hindi maingay ay mabaho? Alam mo ba 'yun? Ikaw hindi ka maingay pero mabaho yung utot. Ganon yung pinakita mo eh. Ganon yung pinakita mo. Kaya wag ganon dyan do. Iba ako. Pag usap mo ako, seryoso ka kasi. So, ganun yung pag-uugali niyo eh. I-final, bro, atin ang i-final, okay? Ang debate bukas, alas 7 ng gabi. Online. King James lang ang gagamitin natin. King James lang gagamitin natin. Ang sa akin, bro, Biblia. Wala ko sinasabing King James lang. Ang sa akin, Biblia. Hindi, pag-usapan natin. Huwag ganon. Pag-usapan natin. Ito kasi, lahat ng Biblia gagamitin mo. Pero, pag hindi tutok dito sa Biblia ko, bugos yan. Ganon yun. Sige, gamitin mo lahat. Pag hindi tutok pag hindi tayo magkapareho ng Biblia, hindi natin tatanggapin yan. Ganun po yan mga kapatid. Maraming nakikinig. Ito, mayroon na akong viewers dito. Marami. Ngayon, naaalam nyo mga kapatid, ito din si Jando, mayroon din. Pero ito ngayon, lahat ng mga translation, gagamitin niya, payag ako. Pero pag binasa ko dito sa Biblia ko, pag hindi tutokma, ibig sabihin, bugos yung gamit niya. Hindi natin tatanggapin yan. Basta ang sabi mo, kahit iba ang words, basta tugma.
Hindi, ikaw yung may sabi. Ikaw yung may sabi. ikaw yung sabi di ba kanina, kahit na iba yung words, iba, di ba, may binasa ko New King James Version. May binasa ko di ba, ganyan na, may binasa ko New King James Version. May nakalagay na salitang Judaism. Wala naman yun sa King James Version eh. Ang sabi mo kasi, kahit na iba ang words na ginamit, basta tutugma. Tugma naman talaga kasi yung Judaism nakalagay doon, sa King James Version is Jewish religion. Pero doon sa New King James Judaism ang nakalagay. Do iba ang words na ginamit, pero tugma talaga yon. Sabi mo, okay lang na iba ang words, basta tugma lang sa ano? Ay, ito ha. Ikaw nasabi, di ba bro? Okay lang na iba ang words sa tugma lang sa sinasabi? Ako nga sinabi ko nga Sinabi ko, gagaya nito. Bigyan kita ng example ha. Yung sa isang translation, ang ginamit is upuan. Oh. Sa isang translation naman, ang ginamit ay salumpuit. Oh, pareho lang yan. Pareho lang yun. Oh, pareho lang yan. Oh, pareho lang yan. Pareho lang yun. Pero, pag yung babasahin mo ay hindi talaga maiintindihan or hindi kagaya dito or hindi tugma dito, hindi natin tatanggapin yun. Basta hindi lang tugma. Ito, Halimbawa, babasahin. Bibigyan kita ng example. Ito yon. Mateo 16:18. Bigyan kita ng example. Ang nandun, and to your people, and on this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Pagbabasa ka ng iba, the church is the Roman Catholic, bugos na yun kasi nga wala doon sa Biblia na hawak ko. Ganon po yung mga ibig kong sabihin. Paano ngayon? Ikaw na nagsabi kanina, di bali na iba yung words, basta synonym. Hindi naman, tugma. Naintindihan mo ba yung ibig sabihin ng tugma, tumugma? Yes nga, tumugma. Kasi kung iglesia ang nakalagay dyan, so basahin ko, iglesia katolika, iglesia rin naman yun, hindi tugma. Hindi, wala katolika eh. Ha? Yun na nga, yung nakalagay dyan, iglesia. Ang nakalagay kasi iglesia lang. Huwag mong lagyan ng katolika. Bro, hindi ako maglalagay. Hindi ako maglagyan ng katolika. Iglesia lang yung nandyan. Bakit maglagyan ng katolika? Hindi ako maglalagay, bro. Bro, hindi ako maglalagay. Babasahin ko lang naman. Wala ko ilalagay. Yun nga. Kaya nga, ang nandyan sa original kasi, iglesia ang nakalagay. Walang katolika. Kaya pag mayroong katolika, bugos yan. Kaya nga ayaw kong gamitin yung Biblia na hawak ninyo kasi nga bugos yan. Mamislead yung mga tao niyan. Kaya ang sabi ko, King James ang gagamitin natin. Ayaw mo naman. Basta galing sa original. Hindi, galing sa... Basta King James ang gagamitin natin. Basta galing sa original. Hindi, basta King James ang gagamitin natin. Basta King James, alam nyo na yun. Yun nga, basta galing sa original. So, ibig sabihin, ibig sabihin, bro, pwede akong... Basta King James, wag na ng ano. So, pwede akong magbasa ng ano. King James ang gagamitin natin, bro. Basta King James ang gagamitin natin. Lagi nga, sa original nga. Sa original. Basta King James ang gagamitin natin. Oh, sige, so pwede ako magbasa ng Greek. Hindi. Basta King James ang gagamitin natin. Huwag mong lagyan ng original. Kasi nga, mayroon kayong nilagay dyan. Original King James. Pagkatapos nilagyan ninyo ng Romano Katoliko, wag naman kasing, wag nyo kukuin yung mga tao. Napakamangmang nyo naman. Magbabasa na lang ako ng Grego. Greek na lang yung basahin ko. Mas maganda yan. Para mas nauna pa sa King James Version. Okay ka doon? Pero ito, yung Grego kasi ninyo, mayroon na ring bugos. Di magbukas ka ng Grego mo dyan. Maganda ka ng Grego dyan. Maganda ka ng Grego. Ito na lang dyan to. Huwag ka na masyadong magpapalusot. Ito na lang dyan to. Ito, King James ang gagamitin natin. Huwag ka na magpalusot. Yun na nga, hindi ako bro. Gagamit ako ng Grego. Okay sa'yo yun. Kasi original di ba? Walang makakaintindi kasi. Di translate mo pagkatapos. Walang makakaintindi kasi ito na lang para daling maintindihan, King James yung gagamitin natin. Huwag mong i-display yung bugos mo. So kung magpapakita ako ng King James online, okay sa'yo yun. Pagpakita ako ng Greek online, okay sa'yo yun. Hindi.
Kasi Halimbawa, alam mo, tayo pagpalagay. ito kasi, makinig ka muna, ito kasi, pag hindi tutukma yung gamit mong Biblia dito sa akin, hindi natin tatanggapin kasi bugos yan. Dapat, lalo na dapat yung, is, ano siya, nakikita sa screen yung ano, di ba? Oh, okay. Parang ganito ba? Pakita ko sa screen ko ha. Parang ganito dapat makita ng mga nanonood yung ating binabasa. yun. So, kung mapapakita ako gaya ng ganito, yan Greek interlinear, paano basahin? Okay sa iyo ito. Ano? Okay sa iyo Hindi yan. maintindihan yan. Hindi maintindihan yan. Meron siyang translation bro, and returned Jesus in the power of the Spirit to Galilee, di ba? Bugos yan bro. Ano bugos? Bugos yan. Greek na, bugos pa rin ang Greek sa'yo? Binugos nyo nga eh. Ano ba? Paano ngayon, bro, paano ngayon yan, bro? Hindi porket Greek yan, hindi nyo binugos. Binugos nyo nga yung kay Jerome. Bro, kung makapagpalabas ako sa ng ebidensya, bro, na ang King James Version ay bogus, bro, paano ngayon yan? Ano? Kung makapagpalabas ako sa ng ebidensya na ang King James Version ay bogus. Gawa nyo yan. Gawa nyo yan. Hindi kami ang gumawa. Wag mong utuin yung mga tao. Hindi kami ang gumawa. Bro, kung maglalabas ako, bro. Mayroon akong history na totoo dito. Na King James. History sa King James, mayroon ako. Bro, kaya yung ipapalabas mo, alam ko naman eh. Ano? Yung history na yan. Ano? Mayroon umaatake kasi sa King James. Pero, ano yan, bro? Ano yung babasahin ko, bro? Mayroon akong original. Ano yung babasahin ko? Original dito na history sa King James. Kaya wag mong bastusin dyan. Bro, ano yung babasahin ko? Yung bugos ninyo kasi, wag mong i-display yan dito kasi nga hindi yan uubra dito. Bro, ito na lang. Ano yung pag hindi yan tutugma dito. Ano yung babasahin ko, bro? Bro, ano yung babasahin ko? Pag hindi yan tutugma dito. Pag hindi yan tutugma dito, hindi yan tatanggapin. Ano yung babasahin ko, bro? Ano yung babasahin ko? Ano? Ano yung babasahin ko na sinabi mo, alam mo ano yung babasahin ko? Ano yung babasahin ko? Wag na muna kasi magdidebate tayo. Ito na lang. Tatanggapin mo ba? Na pag hindi tutukma yung ginagamit mo, hindi natin tatanggapin. Sige, gamitin mo lahat. Pero pag tutukma, ay tatanggapin natin. Bro, kung makapagpalabas ako, bro, ng ebidensya, bro, na ang King James Version is... Hindi. Wag na lagi. Wag na. Kasi alam ko yan eh. Alam ko yan eh. Alam ko yan. Alam daw niya. Alam ko yan dyan daw. Ano yung babasahin ko? Ano yung babasahin ko? Alam ko kasi yan. Ano yung babasahin ko nga? Wag mong ibilit yung kabastusan mo dyan daw. Wag mong ibilit yung bro, kabastusan mo. Kung mabasa ko nga, bro, na bogus ang King James Version. Wag mo nang ipilit yan kasi nga alam ko. Gusto niyong bastusin itong King James naman. Sige, papakita ko ha. Sige, ipapakita ko sa inyo ha. Itong ebidensya ko nga yan, oh. Ito ay galing, hindi sa amin ito. Ito ay galing sa mga saksi ni Jehovah. Yan, no? Ano nga eh? Ito. Wait lang. Wait lang. Babasahin ko pala sa mga tao para aware sila na ang gusto mong babasahin natin ay Bogus Bible. Ito. Hindi. Awake Magazine. Hindi, mali yan. Ito ay volume. Sa original. Wait lang. Babasahin ko muna, bro. Ito po hindi bogus. Wag niyong bastusin. Babasahin ko muna, bro. Mayroon kasi ako dito na original King James Bible. Bro, babasahin ko muna, bro. Kasi ipakita yung sa saksi ni Jehovah. Babasahin ko muna. Sabi mo kasi galing sa amin eh. Mali din yung mga saksi ni Jehovah. Bakit ka naman gagamit ng mga saksi ni Jehovah na mga papel? Romano Katoliko. Bakit ka naman wala pa talaga kayong originality? Bakit kayo gumamit ng mga papeles na galing sa saksi ni Jehovah? Babasahin ko. Mali yan. Mali. Ayaw niya. Say, babasahin ko na lang para sa inyo. Ayaw niya ako pakinggan eh. Ito, parinig ko sa inyo ha. Anong sinasabi ng mga saksi ni Jehovah sa kanilang Awake Magazine, Volume 38,
number 17, September 8, 1957. Ito ay, recently, a young man purchased a King James Version Bible, thinking was without error. Parang si Peter James, thinking it was without error. One day, when glancing through a back issue of Luke magazine, he came across an article entitled The Truth About the Bible, which said that as early as 1720, an English authority estimated that there were at least 20,000 errors. 20,000 errors? Meron ba lang Biblia pala? Ang yung King James Version, meron siyang 50,000 errors. Ayan, bro. So, dati nga yan sa saksi ni Jehovah eh. So, hindi amin. Huwag kang gagamit ng maling information. Hindi Huwag amin. kang gagamit ng maling na information. Bro, hindi amin yung source. Ang mahalaga, hindi ako gumagamit ng self-serving na ebidensya. Ang ginagamit ko, malinaw. Ito pa lang, King James Version, batay sa Awake Magazine ng Saksi ni Jehovah, may 50,000 errors. Ayan ha. Bro, kaya kung ipipilit mo sa akin yung King James Version lang, ako na mismo napapatunay sa iyo, bro, na ang King James Version bogus. O sige. Ha? Kaya walang basahan ng bogus. Isabi, wag kang gagamit ng King James Version. Information mo kasi mali. Mali. Mali lang para sa'yo. Bro, mali lang siya para sa iyo, bro. Kasi sabi mo kasi... Mayroong original na history, Jando. Mayroong original na history kasi. Mayroong original na history. Ngayon, gagamitin mo ako. Hindi. Sulat lang naman yan ng mga saksi ni Jehovah. Yung pinagyayabang mo. Ano ka ba naman? Bro, at least bro, hindi galing sa amin. Sabi mo kasi kanina, kayo pa rin ang gumawa niyan. Kayo pa rin ang contributor. Maliwanag dito, hindi kami ang nagsabi, saksi ni Jehovah. Ang King James Version maraming errors. Ibig sabihin, yan ang bogus. Ito, babasahin ko. Ito kasi, ina-accuse kasi ni Damaso. Bro, patunayan ko, bro. Ina-accuse kasi ni Damaso itong Bible. Because of the many mistakes of the Old Latin Vulgate, Jerome, Bishop of Rome, secured the services of Jerome to produce a revision. Revision yung ginawa ni Jerome, mga kapatid. Bro, so mali po yan, pwede mo bang basahin yung King... Bro, huwag yung bastusin yung Biblia na original, mga kapatid. Bro, pwede bang basahin yung bro? Yung ginagawa kasi dito ang bugos eh. Bugos kasi yung ginagawa niya. Bro, pwede bang ibasa yung bro? Kung naman itong Biblia na original na King James, i-accuse nyo naman na ito po yung bugos. Yung kaya po yung patunayan na ang sabi kasi sa mga Bible scholars na ito pong King James, it was translated from the original Greek language and is not as the Roman Catholic Bible. It's translated from the is translated, mga kapatid, bro. bugos. Wait lang bro. Wait lang. Pag hindi tutukma, ito yan, pag hindi tutukma dito, hindi natin tatanggapin. Yun po, Jando. Okay. Sabi mo kasi na ang King James Version translated from the Greek manuscript. Pakibasa nga yung King James Version, bro, 1 John 5:7. Pakibasa nga. King James Version 1 John 5:7, pakibasa nga. Hindi, ang ating pag-usapan. Hindi, to prove. Sabi mo kasi 'di ba na na original 'yan. So pakibasa yung King James Version, bro, sa 1 John 5:7, pakibasa. 1 John 5:7. 1 John 5:7 sa King James Version. Pakibasa. Anong problema mo dito? Pakibasa po, gusto ko marinig, bro, Anong problema mo dito sa... basahin mo muna, gusto ko marinig. Basahin mo muna, bro, gusto ko marinig, bro. Hindi, ikaw ang babasa, sige, basahin mo. Hindi, nahawak mo na ngayon hawak mo na, di ba? Hindi, basahin mo. Hindi, mas maganda talaga yung galing sa'yo mismo, bro. Gusto ko yung galing, bro, gusto ko yung galing sa'yo mismo. Bro, hindi, basahin mo. Sabi mo kasi, bro, ang King James Version mo is translated directly from the Greek manuscript.
So to prove na totoo yung sinasabi mong yan, pinababasa ko sa iyo ang 1 John 5:7 ng King James Version. Ano nakalagay? Basahin mo nga. Ikaw yung nakadungaw diyan. Hindi, ikaw yung nagsabi. Basahin mo, sige, basahin mo. Titingnan natin kung anong ibig sabihin mo. Sige. Gusto mo magbasa ako ng King James Version dito? Okay. So, the same translation na babasahin ko, King James Version. 1 John 5:7. Ito. Yan. Sabi dyan, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Di ba yan nakalagay? Sa Greek, bro, yan ba nakalagay sa Greek? Ayan, gumamit ka naman ng bugos. Gumamit ka ng bugos na Greek. Wag. Di ba sabi, bro, di ba sabi mo meron kang Greek dyan? Di ba ikaw, sabi mo kanina meron kang Greek dyan? Pwede mo pakitingin yung Greek mo? Bugos nga eh. Sabi ko sa'yo, bugos nga yung Greek ninyo eh. Di, ikaw mismo maglabas ng Greek. Ikaw mismo maglabas ng Greek. Gusto ko ikaw maglabas mismo ng Greek. Di ba meron kang Greek? Di ba meron kang Greek dyan? Sabi mo kanina? Sige. Anong nakalagay dyan sa inyo? Hindi. Hindi ba sabi mo kanina meron kang Greek? Anong nakalagay dyan sa inyo? Bro, bugos yung ginamit ninyo eh. Bro, hindi ba ang sabi mo kanina meron kang Greek, 'di ba? Meron kang Greek? Meron. Pakitingin bro, ang Greek mo bro. Hindi, ikaw yung magbasa. Bro, pakitingin yung ano bro, pakitingin yung yung 1 John. Ito kasi yun. Galing sa'yo yan, ikaw yung magbasa. Bro, pwede ba pasilip yung ano mo, yung Greek mo para malaman namin kung ano nakalagay diyan kasi tinatago mo yung Greek mo eh. Hindi, wag mo na. Ito. Pakitingin bro, yung Greek mo bro. Sige bro. 1 John 5:7 bro, pakibasa. Hindi. Ikaw na. Hindi ka marunong magbasa ng Grego bro? Bugos yan. Bugos kasi, bro, yung mga ginamit ninyo ngayon, mga bugos yan. Bro, ito na lang dyan daw. Bro, sa nakikita ko kasi bro. Huwag ka nang lalayo. Dito tayo sa topic natin. Ito yun. Tatanggapin mo ba? Ito. Pag hindi tutugma, pag hindi tutugma, duwag ka naman eh. Bakit ka naman dato matawa? Duwag ka naman eh. Ano duwag? Natawa talaga ako sa iyo. Duwag ka naman pala eh. Bakit ayaw mong lumaban? Sige. Sinong nagsabing hindi lalaban? Bro, ayaw mong lumaban? Sinong nagsabing hindi ayaw ko lumaban? Duwag ka naman pala eh. Bro, sino ang nagsabing ayaw kong lumaban? May narinig ba kayo? Mga nanonood ngayon? Pag hindi tutugma yan. Mga nanonood ngayon. Mga nanonood ngayon. Sa nanonood sa live ni Peter James, nanonood sa live ko. Meron ba akong binanggit na ayaw kong lumaban? Ayaw mo nga lumaban. Ito, lalaban ka ba? Ito, lalaban. Pag hindi mabasa yung gamit mong Biblia, sabi ko bro, lalaban ako sa... Bro, lalaban ako bukas ng gabi. Lalaban ka ba? Ganon yun. Ikaw sige, salita ka muna. Ingay mo eh. Yun nga eh. Kaya sabi ko, huwag ka nang magpapalusot. Lalaban ka ba? Pag hindi tutugma yung gamit mong Biblia dito sa Biblia ko. Sasagot ako. Ito. Bukas ng gabi lalaban ako sa debate. Yan ha. May nangito ko, lalaban ako ha. Pero hindi yan ang magsusunod yung gusto mo na tayong dalawa yan lang babasahin. Kasi ako ang affirmative bro. Affirmative ako. So ako ang nakakaalam kung paano ko titindigan yung stand ko kasi ako ang affirmative dito. Hindi mo ko pwedeng diktahan. Mahirap ba unawain sa'yo yun? Niyayabang kasi. Pinagyayabang nyo kasi. Ito kasi. Yun na nga. Kayo kapag kayo ng tao, hindi kayo maliit. Ganon yung pinagyayabang nyo eh. Yun na nga bro. Kaya ganon yung pananalita ko sa inyo kasi sobrang yabang ninyo. Yun na nga bro. Ako ang affirmative bukas ng gabi, lalaban ako. Ibig sabihin, ako ang bahala kung paano ko titindigan yung paksa ko. Yun nga eh. Ayun. Wala tuloy tayo bukas. Kasi sa Biblia tayo magkakatalo kasi nga. Ikaw kung gusto mo yan. Lahat kasi ayaw mo naman na King James yung natin, gagamitin natin. Ngayon, gusto ka gumamit ka na lahat ng Biblia ang gusto mo. Pero pag hindi tutok ba dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin.
Ganon yun. Sige, Kasi nga, bro. bugos yung gamit mo. Sige bro, ito bro ha. Bukas ng gabi tuloy tayo. Kung gusto mo mag King James Version, bahala ka. Sa'yo yan. Karapatan mo yan. Ang sa akin naman, dahil ako ang affirmative, akong bahala. Karapatan ko to. Hindi ko pakikialaman yung patas kasi ang laban ang gusto ko. Patas ang laban kasi yes, gusto bro, ko. patas talaga yan, bro. Pag hindi kasi, bro, patas talaga yan, bro. Mga Biblia na gusto mo. Pagkatapos, pag hindi tutok ba dito sa akin, hindi natin tatanggapin. Bro, patas talaga yan, bro. Kasi unang-una, ikaw lang yung gusto ng King James Version. So, pinapayagan kita. Yan ang gusto mo. Karapatan mo yan. Yung karapatan ko naman, tinatin ko tatanggapin mo karapatan ko. Kung hindi mo matatanggap yung karapatan ko, hindi fair ang laban. Kung gusto mo talagang fair ang laban, dapat karapatan mo igagalang ko. Karapatan ko igalang mo rin. Eto. Ang karapatan ko as affirmative. Kaso nang ito kasi ang sa akin Biblia lang. Yung sa'yo kung ano-ano lang yung gusto mong gamitin. Hindi patas yan eh. Ay, di ba? Hindi kung gusto mong kung gusto mong tumakbo, lang tayo magkakatalo. Sige, ito. Kung gusto mo mag King James Version ka lang, okay sa akin. Kung tatakbo ka ng referensya, okay sa akin, hindi kita magbabawalan. Karapatan mo yan eh. Basta wala lang self-serving evidence. Ang gusto ko kasi yung mga tao, babalik dito sa salita ng Diyos, sa Biblia. Hindi mo pwedeng kontrolin ng mga tao. Manunood ang mga tao at aalamin, bro. Hindi ko kinokontrol yung mga tao, Jando. Ang gusto ko lang, hindi natin sila malid doon sa kabugusan, doon sa mali, Jando. Sige. Ito. Hindi sa mali. Kung gusto mo talaga na ang tao ang magdesisyon, hayaan mo sila magdesisyon, manunood sila. Hinahayaan ko nga yung mga tao eh. Pero ang gusto ko marinig nila kung ano yung tama. Ang gusto ko marinig nila kung ano yung tama. Hindi yung kung ano-ano na lang yung gagamitin nyo. Ito sa Google, ito sa Encyclopedia, ito sa Almanac, ito yung translation namin na bugos, ito yon. Tingnan nyo, ito yung King James sa 1611. Ito yon. Ginamit na nga yan ni Darwin Gitgano eh. Napahiya siya doon kasi nga ang sabi ng CFD, basahin mo John chapter 3, John chapter 3 verse 1, mayroong Romano Katoliko doon nung binasa, wala naman. Ngayon tumakbo doon sa 1 John 4, heading yung binasa. O di ba napahiya kayo doon? Pagkatapos hindi pa kayo nadala doon. Mamislead yung mga tao. Kaya yun po ang iniiwasan ko. O yung ginagawa ni Talibong, ni Wendell Talibong. Sabi ni Talibong, ito sa confraternity, sabi niya, ito yon, the Holy Roman Catholic. Pero doon sa original, anong sabi doon? Di ba wala? Anong sabi doon? Ang nakalagay lang doon, to you Peter, and on this rock I will build my church. Pero doon sa binasa ni Talibong, dinagdagan, I will build my church, the Holy Roman Catholic. The same Bible. O tingnan nyo, yun po yung kabaluktutan na ginagawa. Kaya ayaw kong maulit yun, mga kapatid. Ayaw kong maulit yun na yung mga tao mamislead dahil sa kabugusan itong mga uplok na ito. Huwag ganun dyan do. Huwag ganun. Huwag kayong magsisinungaling dyan sa mga tao. Lumabas yung mga kasinungalingan ninyo eh. Huwag ganun. Ito sa atin, itong sa akin. Alam mo dyan, hindi ako nakakapira dito. Pero ako talaga'y kumakalaban. Kasi nga, maling-mali yung mga pinag-aaral ninyo. Pinapangaral nyo sa mga tao. Ang gusto ko, yung totoo lang talaga. Yung totoo ang gagamitin natin. Kung hindi matuloy yung debate natin, walang problema sa akin yun. Pero ang gusto ko... tumatawa ka naman. Anong pinagtatawanan mo? Natawa ko mo sa mga kasi kung hindi matuloy ang debate, okay lang sa'yo. Kumuha ka naman doon. Akala mo hindi kita lalabanan. Ikaw nga hindi lumaban eh. Duwag ka naman eh. Kaya sabi ko, ang ibig sabihin kung hindi matuloy, kung hindi ka lumaban, ay hindi matutuloy. Yun po. Nagsabi na ako kanina. Bro. Ang ibig ko sabihin kasi, pag hindi matutuloy, ikaw hindi lumaban. Bro, nagsabi na ako kanina. Ang sabi ko kanina, bakit ka tumawa? Pag hindi matutuloy, ikaw yung hindi lumaban. Ngayon, ang tanong, lalaban ka ba? Pag hindi tugma yung binasa mo dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin kasi nga bugos. Sanay kayo sa kabugusan. Marami na kayong ginawang kademonyuhan dyan sa social media. Niluluko yun yung mga tao. Biruin nyo, John chapter 3 verse 1, may Romano Katoliko, sabi ng CFD, nung binasa ni Darwin Gitgano, nakakaya, pari naman din, binasa niya. Nakakaya, nung binasa niya, dinidiktahan ng CFD. Ha?
Oh, John chapter 3 verse 1, Romano Katoliko raw, sabi niya. Nung binasa, walang Romano Katoliko. Nung walang Romano Katoliko, napahiya sila noon. Kaso lang, sobrang kapal ng mukha, hindi napapahiya. Ngayon, tumakbo sila doon sa heading ng 1611 na bugos nila. Oh, di ba? Kaya yun po ang ayaw kong iwanan. Ayaw kong malagay sa utak ng mga tao na bugos yung pinangaral natin sa kanila. Yun po, Jando. Kung hindi man matutuloy, hindi ako ang aatras. Ikaw po yung hindi lalaban. Yun po ang ibig kong sabihin. Kasi nga, marami ka ng palusot eh. Marami ka ng palusot. Ngayon, gusto mo nang sirain yung King James 1611. Kung ano-ano na lang yung mga pinagngangat-ngak mo. Ito ngayon mga kapatid, ito. Kung hindi ka lalaban dito sa Biblia, kung Biblia na King James, dito tayo mga kapatid. Sa Biblia. Pag hindi tutukma yung yung Biblia mo, dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Kasi nga, bugos na po diyan mga kapatid. Bugos. Kaya, ayaw ko po yung ganun, na ma-mislead yung mga tao, mga kapatid. Biruin nyo. Binasa pa man. Ito, tingnan nyo ha. Ito, kahit talibong ito eh. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid ha. Ipapakita ko. Sorry. Ipapakita ko sana sa inyo eh. Mayroong binasa si Talibong dito eh. Confraternity. Doon sa original, to you Peter, and on this rock I will build my church. Doon sa binasa ni Talibong, I will build my church, the Holy Catholic Apostolic Church. Ngayon, sumisigaw na siya, nabasa. Tingnan niyo mga kapatid. Pero doon sa isa, parehong Biblia, confraternity, parehong Biblia. Pero doon sa isa, wala naman doong Romano Katoliko. Pero doon sa binasa ni Talibong, meron. Tingnan nyo, di bugos yung ginawa nila. Ito naman, yung binasa ni Darwin Gigano. Nung may nagtanong, sabi nung, mabasa ba ang Romano Katoliko sa Biblia? Sabi naman ni Darwin Gigano, ay hindi, porket hindi mabasa, ay hindi natotoo. Ngayon, mayroong isang safety. Sabi, nabasa ko. Ito, nabasa ko. Sabi naman, sige, basahin natin. Sabi ni Darwin Gigano, John chapter 3 verse 1. Nung binasa, wala na ng Romano Katoliko doon. Yun, napahiya sila doon. Ngayon, sabi nila, ay hindi, dito tayo sa isa. Ngayon, ang binasa, hindi naman bersikulo. Yung heading naman, sa King James, sa 1 John chapter 4, sa 1 John 1, 4, mga kapatid, yung heading. Doon. Ang heading naman, hindi naman parte ng Biblia yun eh. Ngayon, tingnan nyo yung kabugusan. Kaya ang sabi ko, kung hindi tutok mo yung babasahin mo dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin kasi bugos yan. Ayaw ko na yung mga tao maniniwala dyan sa bugos na Biblia na dala-dala ninyo. Ganon po yun, Jando. Sana naintindihan nyo yan. Tapos ka na. Kaya, pag sinabi ko na kung hindi matutuloy, huwag kang tatawa kasi hindi ako ang atas sa inyo. Tapos ka na? Tapos ka na? Hindi ako ang atas. Ngayon, ang sa atin na lang ngayon, tatanggapin mo ba na hindi tutukma yung binabasa mo dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Yun lang ang problema eh. Yun lang ang problema eh. Kasi gagawa ka ng sarili mo. Sige, ikaw na. Sige, ito. Uulitin ko ha. Bukas ng gabi alas 7, live natin ilalabas. Magdidebate kaming dalawa ni PTR James. So sabihin, nalalaban ako. Ngayon, dahil ako ang affirmative, I stand affirm as affirmative nga eh. I stand affirm sa stand ng Katoliko na hindi kami Bible alone. Kung gusto mong patunayan na bogus itong translation namin, kailangan ka maglabas ng referensya to kaya naman kanina, napakita ko na ng reference kanina, di ba? Na ang King James Version may 50,000 errors. So, naglabas ako ng referensya. Yun ibig ko sabihin. Wait lang. Kanina binabayaan kita kaya, tahimik lang ako kanina. Ngayon, ito, kailangan niya maglabas kasi kaya naglabas ako ng ebidensya kanina na ang King James Version may 50,000 errors. So, naglabas ako ng ebidensya. Ganun ba? Kaya pag sinabi ko na bogus ang King James Version, ako ang may authority dapat paniwalaan kasi mayroon akong referensyang ginamit. Ngayon, ikaw naman, para to prove na itong ginagamit kong ito ay bogus, maglabas kayo ng referensya gaya ng ginawa ko. Doon natin mapuprove na totoo. Sinabi mo ko, ikaw lang magsabi na bogus yan, ay hindi ko maniniwala sa'yo. So patuloy lang ako sa pag-i-stand ko
kahit na hindi tumugma sa sinasabi mong kailangan mabasa sa iyo letra por letra, hindi tumugma doon, as long as wala namang confirmation na reference na ito ay bogus translation, patuloy ako sa pag-stand ko. Bakit? Ang top priority ko kasi ay yung mga nanonood na mga tao. Kakonvert ko sila. Ituturo ko sa kanila na wag nyong isirado ang isip nyo sa King James Version lang. Kasi ang King James Version 1611 lang yan lumabas. Before 1611, may pananampalatayang Kristiyano na. Natural, hindi King James ang binabasa nila. Yan ang ibig kong sabihin. Translated na eh. Yan ang ibig kong... Greek language. Tingnan mo na, nanahimik ko kanina eh. Ngayon, yun ang ibig ko sabihin. Gusto niya, dalhin kayo sa King James Version lang. Ang sa akin naman, gusto ko, dalhin kayo sa original na pananampalataya kung saan may pananampalatayang Kristiyano na wala pang King James Version. Oh, di ba? Galing ko sa Greek. Oh, gusto Greek. Huwag mo iligaw kasi yung mga tao. Translated nga from the original Greek language. Translated nga from the original. Oh, di gagamit ako ng Greek. Kasi nga, nung 405 AD, mayroon ng bugos na ginawa itong si Damaso at saka si Jerome. Bugos na yung ginawa nila. Oh, sige, so... Kaya wag mong iligaw kasi. O, di gagamit ako ng Greek. Gagamit ako ng Greek. Huwag mong iligaw yung mga tao. Mali yan. Hindi gagamit ako ng Grego kung gusto mo ng original talaga na original. Mali yung pinagangakak mo. Walang makakaintindi sa Grego dito. Ita-translate ko. Bugos naman. Ita-translate ko. Meron bang Grego na meron? Kaya nga tinatranslate mga kapatid. Ang ingay, grabe. Kaya nga, walang Grego. Grabe ang ingay-ingay niya. Grabe, ayaw talaga ako pasalitain. No? Ayaw talaga ako pasalitain. Ang ingay talaga. Nakita niyo, di ba? Ang ingay-ingay talaga niya. Huwag niyong i-promote kasi yung kamangmangan ninyo. Huwag niyong lukuhin yung mga tao. Kasi hindi kayo naniniwala sa Biblia. Ibig sabihin. Ibig sabihin. Mali yan. Ang gusto mo, bro. Ito ngayon, kung lalaban ka, ito yun. Kung lalaban ka, dito tayo sa Biblia. Kung hindi tutokma, Biblia. Kung hindi tutokma mga kapatid, gagamit ako Biblia. Gagamit ako Biblia, bro. Biblia gagamitin ko, Greek original ang gagamitin ko. Yung Biblia mong bogus kasi, ito kasi. Greek ang gagamitin ko. Bakit kasi natatakot? Ano ka ba naman? Bro, gagamit ako ng Greek. Kasi ang King James Version, huli na yan eh. Kung totoo talaga yung sa iyo, bro, kung totoo talaga yung sa iyo, huwag kang matakot. Na iba yung babasahin mo, iba dito sa Biblia ko. Ang King James Version, bro, huli na yan, bro. 1611 lang yan. Bakit ka naman Bro, takot? hindi ako takot. Tignan niya, ayaw na ako pasalitain. Ayaw ako pasalitain. Hindi ako takot. Di ba kanina nakita nyo? Nagsasalita siya, ang ingay-ingay niya, tahimik lang ako. Ngayon, ako nang salita, sasabay na naman. Ano ba namang, hindi ba naturuan ng good manners and right conduct tong taong to? Naging pastor to? Mali yan. Ito ha. Bro, gagamit ako ng Greek Bible para mas nauna pa sa King James Version na ginagamit mo. Mali kasi yan. Mali kasi yan. Naku, ang Greek pa yung nagkamali. Ang sabi mo kasi, puro mga bugos yan. Ang sabi mo kasi, bro, ang sabi mo kasi, bro, ang King James Version translated from the Greek, di ba? Sabi ko, translated from the original Greek language. O di, gagamit ako ng original Greek language. Original yan. Hindi original yan. Bugos yan. Kasi nga, nilalagyan nyo ng, Katolis. May Katolis ba dyan sa Biblia? Walang ganon sa Biblia. Walang Katolis dyan sa Biblia. Oplo kayo. Ngayon, gusto nyong lukuhin yung mga tao. Ngayon, nilalagyan nyo ng Katolis para lang maluko nyo yung mga tao. Wag ganon. Ngayon, kung yung babasahin mo kasi, hindi tukba dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Yun po kung kaya mo. Ngayon, ito kasi marami ka ng palusot eh.
Ito naman kasi, Bro, ako naman, tanggapin bro. mo ba o hindi? Ganon yun. Ako Lalaban naman. ka ba o hindi? Ganon yun. Lalaban. Huwag yung marami ng palusot. Lalaban. Ito yung English mo, ganito. Ito yung ano mo. Ito, ganito, huwag ganon. Ito kasi kung lalaban ka, kung ang Biblia mong ginamit, yung binasa mo, ay magkaiba dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Ganon po yung kasi nga, bugos yan. Ngayon, ayaw mong lumaban. Pag ayaw mong lumaban, kung ganun mga kapatid, ibig sabihin takot ka. Ganun lang yun mga kapatid. Ha? Ito, labanan mo nga. Sige, labanan mo nga dyan, no? O kung sinong lalaban sa inyo dyan. Sige. Kung yung babasahin ninyo. Ako naman. Kung yung babasahin ninyo. Ako naman, bro. Magkaiba dito sa Biblia ko, ay hindi natin tanggapin kasi nga bugos yan. Ako naman. Kanina ka pa ingay mo eh. Ako naman ha. Ulitin ko ha. Ulitin ko sa lahat ng nanonood ngayon, bukas ng gabi tuloy ang laban. O, yan ha. Wala akong wala akong sinasabi. Hindi mo na. Bitsuhin mo na dyan do. Bitsuhin mo na dyan do. Tanggapin mo. Tanggap mo ba? Nakasabasay mo ay magkaiba dito sa Biblia ko. O tanggap mo ba? Na i-declare natin na bugos yan. Ganon yan. Paulit-ulit ka naman eh. O sige. Ito yung sagot ko. Kung laban ka. Kung hindi ka lalaban, huwag ka nang lumaban. Ito yung sagot. Hindi nyo ba talaga kayang patunayan ako naman. Sa Biblia? Bro, ako naman. Kanina ka pa eh. Ngayon, maninira pa kayo ng ako naman. Ito kasing... Ako naman. Paulit-ulit ka na kasi. Ako naman. Bukas ng gabi. Bukas ng gabi nga. Ako naman. Bukas ng gabi na nga eh. Pero ito ngayon ang issue kasi. Ang issue ay hindi bukas ng gabi. Ang issue kasi, kung tatanggapin mo ba na yung binabasa mong Biblia, binabasa mong talata, kung iba dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin kasi nga bugos yan. Yun po ang gusto natin na malaman mga kapatid. Sige, itong sagot ko. Itong sagot ko. Diretsuhin mo na para ito ang sagot ko. Kasi nga, napakatagal eh. Itong sagot ko. Itong sagot ko ha. Kasi mindset mo yan na kapag hindi tumugma, ibugos na. Mindset mo yan, di ba? Oh, yan ang mindset mo. Pag hindi... Mali yan. Hindi yan mindset ko. Yun ba talagang biblical standard na ang sabi ng Diyos, pag hindi mo nabasa, wag mong paniwalaan. Okay. Yun po ang sabi ng Diyos eh. Sige bro. Pag hindi mabasa, wag paniwalaan. Kung mabasa ko, kailangang paniwalaan. Tama? Kung mabasa mo dyan sa hindi bugos na Biblia. Kung mabasa mo. Siya na ang kung bogos ito, maglabas ka ng referensya na bogos ito. Kaya nga, mayroon tayong usapan. Nag-uusap nga tayo eh. Ha? Nag-uusap na tayo eh. Oo. Nag-uusap na tayo. Tuloy ang laban bukas. Bro, tuloy ang laban bukas. Kung hindi tutok pa dito sa Biblia ko, hindi natin tatanggapin. Okay. Kasi nga, bugos yan. Okay. Ngayon, ito ang sagot ko. Ito Ito kasi dyan ko, kapatid mo ko. Wala bang ko, hindi. Ito ang sagot ko. Mindset mo yan, bro. Mindset mo yan. Hindi mindset. Yun pa sinabi ng Biblia eh. Ha? Yun pa hindi mindset. Yun pa sinabi ng Biblia. Sige. Saan sa Biblia mababasa na kapag hindi tugma sa King James Version, bogus na? Anong talata? Ang pag-usapan natin. Wag ka. Ito naman. Akala mo ha? Sige bro. Basa bro. Sabi mo kasi Biblia ang nagsabi, di ba? Biblia ang nagsabi. Basahin mo nga sa Biblia na kapag hindi mababasa sa King James Version, bogus na. Pakibasa nga. Ikaw nagsabi, Biblia ang nagsasabi. Sige, basahin mo. Mali yan. Ang sinabi ko sa Biblia, hindi ko sinabing King James. Biblia to. Bugos kasi yung pinupromote. Saan? Saan dito yung bogus? Paki ano bro? Yan kasi saan dito yung bogus? May original yan. Bro, saan dito yung bogus bro? Saan dito yung bogus? Ang Biblia niya may bago. Ang original kasi mga kapatid yan, lumang-luma mga kapatid. Ibig sabihin yung hawak ng Biblia ay bugos yan. Saan ito bago bro? Bugos yan mga kapatid, bugos yan. Yung Biblia ang hawak niya, bugos yan. Sige. Sabi mo, bagong-bago. Bugos yan.
Huwag Bro. nyo ipopromote yung kademonyohan ninyo. Bro. Kasi nga, marami na kayong Bro, ginawa. ang sabi mo, bagong-bago ito. Marami kayong ginawa na kademonyohan dito sa social media dyan. Bro. Marami na kayong ginawa na kademonyohan dito. Bro. Niluloko nyo yung Ang mga sabi tao. mo, bro. Gumamit kayo ng King James 1611 edition. Nilagyan nyo ng Romano Bro, Katoliko. ang sabi Yung mo, Richard bro. Baxter naman, binugos ninyo. Bro. Sabi ito, Richard Baxter, hindi po sa amin ito. Sabi ninyo. Ngayon, ito yon nilagyan Sige, nila ikaw ng na, Romano ikaw muna, Katoliko. ikaw muna. Pero sa original mga kapatid, sa original mga kapatid, walang Romano Katoliko. Pero yung binasa, parehong Biblia. Pero yung isa, mayroong Romano Katoliko. Yung isa naman, wala. Ngayon, masanay itong mga uplok na ito sa pagpambugos ng mga Biblia, mga kapatid, para lang manalo sa diskusyon. Mali po yan, mga kapatid. Mamislead po kayo dyan. Bakit? Ibiruin nyo, sa original, mga kapatid, walang Romano Katoliko sa Biblia. Ngayon, nilagyan nila, binugos nila yung Biblia, nilagyan nila ng Katolis, Iglesia Katolis. Iglesia Katolis sa mga baga nitong mga uplok nito, wala namang alam sa Biblia. Ngayon, meron na naman isa, yung confraternity, sabi nila, yung confraternity, sabi ni Talibong, ito, Iglesia to you, Peter, and on this rock I will build my Holy Catholic Apostolic Church. Yon ang sinabi niya. Pero doon naman sa isa, ang nabasa to you, Peter, and on this rock I will build my church. Yun lang po, mga kapatid. Pero, sanay ito sa pangbubugos. Ngayon, ang sabi ko kasi, ito yon, pag hindi nabasa dito sa Biblia ko, i-declare natin. Ibig sabihin, patas talaga. Pareho yung Biblia na gagamitin natin para walang lusot kung sino yung nangluloko. Makikita kung sino yung nangluloko, mga kapatid. Kaya ayaw ko lang talaga na yung mga tao, ililid ninyo doon sa kademonyohan, sa kamangmangan sa Biblia. Kasi nga gumawa kayo ng mga Biblia na bugos, nilagyan nyo ng Romano Katoliko. Mga kapatid, walang Romano Katoliko sa Biblia. Walang Romano Katoliko sa Biblia, mga kapatid. Si Kristo nga, hindi nga nakapunta sa... Yung nga, hindi mo na naintindihan eh. Kaya mga kapatid, mahirap yan. Mahirap yan, mga kapatid. Maniwala kayo dyan sa bugos na Biblia. Maniwala kayo dyan sa bugos na Biblia, mga kapatid. Tapos ka na? Hindi po yan tama. Tapos ka na? Hindi po yan tama. Tapos ka na? Ang sabi niya kanina, bago lang ito. Di ba? Nawala, umalis. Napagod yun. Nakakahingal yung ginawa niya kanina. Akala niyo, kayo ba naman mag-flip top? Hindi madali ginagawa ni... Mali po yung ginagawa ninyo. Wala akong kapaguran. Wala akong kapaguran. Sige. Ako naman. Ito kasi yun, mga kapatid. Ako naman. Ito kasi yun, mga kapatid. Si Darwin Picano, sabi yung may nagtatanong, sabi ng, mabasa ba ang Roman Catholic sa Biblia? Sabi na rin si Darwin Picano, hindi porket hindi mabasa, hindi na totoo. Yun sabi ni Darwin Picano. Yung sabi naman ay, nabasa ko. Ito yun, huwag naman na bang napakpak. Ito yun, sabi naman siya. Straight to the point. Live on the spot. Straight to the point. Okay, tapos ka na. Pinapakpak na dyan to. Ano, tapos? Pakpak na. Ano, tapos ka na? Tapos ka na? Pakpak. Bro, tapos ka na? Chapter 3, verse 1, Romano Katoliko, pakpak. Ayaw na niya ako pasalitain, so kailangan ko na siyang i-mute. Kasi ayaw niya ako pasalitain eh. So eto na ngayon, ako na magsasalita naman ngayon. Ang sabi niya kasi kanina, bago lang ito. 'Di ba? Bago lang daw ito. Pero pinapakita niyang Biblia na aming pagsasaluhan ay bago rin.